yung pong mapapanood ang live po na ito. Pinagpala po tayong lahat sa sandali po nito, mga kapatid. At bago po natin umpisahan ang magnilay sa salita po ng ating Panginoon, pinakamainam po sa lahat na tayo po yung muna'y manalangin ang itinuro po ng ating Panginoong Jesus na panalangin. At bago po diyan ay tayo po'y magsalmo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitak, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na papak, at sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gawing biglang paglusot pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na maguwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot na natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusakan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak walang daratan, kahit anong uri paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel na silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iningatan. Sa kanilang palad ay tatayog at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga lunas na mabagsak, di ka maano sa mga serpente at liyong mababagas. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mong taong ako'y kilali. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilay-hilay sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararaanan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamong nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi ko matatangunan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng sala, ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa buhay na taglay ng iyong lingkod. Salamat din po Panginoon sa buhay na inyo pong ginamit sa kapanahunan po ito, na kami po ay mayroong pagkakataon na may hayag ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng internet. Salamat din po Panginoon sa buhay ng nanonood po sa sandaling ito at makikinig sa iyong mga salita. At muli Panginoon, idinadalangin po namin
Nabuksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming pananaw, at hayaan na malaya po ng bawat isa sa amin ngayon na maintindihan ang bawat nilalaman ng iyong mga salita na aming pagninilayan. Oo nga po, Panginoon, pagpalain niyo nga po ang lahat po ng makakapanood ng video po ito, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga sitwasyon, sila po iyong aabutin, Panginoon. At ganoon din po, Yahweh El Shaddai, pagpalain niyo po ang iyong mga salita na aming pagsasagutan at ang iyong amang lingkod na iyong gagamitin, Panginoon. Maraming salamat, Yahweh, at ito po'y aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Tayo po ngayon ay magbuklat ng banal na aklat at tayo po'y panandaliang magbabasa po ng salita ng ating Panginoon at atin pong hahanguin mula po sa Ebanghelyo. Ang ating pagninilayan po ay ating hahanguin mula po sa Ebanghelyo sinulat ni San Juan, ang kabanatay 9 at ang talatay 1 hanggang 12. Sumainyo ang Panginoon. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito ni Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kahit pumaron ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po. Nabigyan po tayo ng pagkakataon na mag-live po sa sandali po ito, mga kapatid. Salamat po sa ginamit po ng ating Panginoon na buhay nga po ang pagre-record po na ito. At nawa, saan man po abutan ng pag-live po na ito, kayo po'y laging pinagpala. Dasal ko po na laging pinagpala po ng ating Panginoon na sa mabuting kalagayan, mayroon kayong kalakasan at
Ganon din po na malayo po tayo sa mga sakit. At kung meron man po tayong mga pagsubok, meron man po tayong mga suliranin sa sandali pong ito, o kaya gustong gumaling, sa ebanghelyo po na ating binasa ay pinagaling po ng ating Panginoong Hesus ang isang bulag. Sabi ko nga po, isa sa mga pinakamahirap na kalagayan ay yung pong bulag hindi po makakita. Maaaring mahirap na po ang kalagayan ng pilay o walang tainga, may sugat sa bibig, pero yung pong hindi makakita o bulag, yun po yung nasasabi kong mas mahirap, pinakamahirap sa lahat. Lalo na sinabi po sa ating binasa na meron siyang nakitang isang lalaking bulag na ipinanganak, no? Ipinanganak na bulag, no? Mahirap yun. At kung titignan po natin sa tanong po ng kanyang mga alagad, sino daw po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaki? Ang magulang po ba? O ang mismong bulag? Pero sumagot po ang ating Panginoon, napansin po natin, nasabi po doon, ipinanganak na bulag ang lalaking hindi dahil sa nagkasala siya o nagkasala ang kanyang magulang, kundi, ito po yung ang ganda na pagnilayan po natin, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong po, paano po nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa bulag? Ang dali po nating sagutin, no? Gumaling, nakakita ang bulag. At doon po nahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. At sa sandali pong ito, saan man pong abutan ng video pong ito, gusto ko rin pong itanong po sa inyo na kung gusto nga rin po nating mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kung ano man po ang iyong sitwasyon sa sandaling ito, maaaring nasasabi mong ako na yata yung pinakamaraming suliranin sa mundo. Maaaring nasasabing ikaw na yung may pinakamabigat na sakit, suliranin, pagsubok. Pero alam mo mga kapatid kay Kristo, kung ikaw man ay mayroon ngayon pagsubok, hayaan po natin na sikapin na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hayaan po natin na malaya po tayo na pagalingin ng ating Panginoon. Hayaan po natin na malaya ang Diyos na aalis o tatanggal sa tanikala na kung saan yun ang nagpapahirap sa atin sa sandali pong ito. Ano ho po ba ang maaaring tularan po natin na nasa bulag po, na nagpakita o kaya'y mahayag
ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa madaling salita, ano ang kanyang ginawa upang gumaling, upang makakita ang bulag? No? Una po sa lahat, antindi po yung kanyang pagtitiwala. Kung ikaw man ngayon ay dumadaan po sa malabunduking pagsubok, kapatid, hayaan mo na tulad po sa isang bulag na mayroon pong buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Nang pagtitiwalang yan, hindi niya man po nakikita ang Panginoong Hesus na kanyang kinakausap, na kanyang naririnig, pero andun po sa kanyang puso yung buo niyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Iti Ilocano, kuna na nga rin nga panagtalik. Pagtitiwala po. Kung balikan po natin yung salitang pagtitiwala, nasasabi natin mahirap po magtiwala kung hindi pa natin nakita. Ang kinakausap po ng bulag, ang ating Panginoong Hesus, at hindi niya rin nakita kung ano po yung kanyang ipinahid sa kanyang mata. Kasi bulag nga po siya. Pero andun sa kanyang puso yung buo niyang pagtitiwala na sa ginawa po ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay ay magaganap. Ganon din po tayo kung mayroon man po tayong mga pagsubok, hayaan po natin na mabuksan po ang ating buong pagtitiwala sa ating Panginoong tulad ng pagtitiwala po ng bulag na kanyang pinagaling. Pangalawa po, na ginawa po o nasa bulag kung bakit siya nakakita. At yun nga ang dahilan na mahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Yung pong pagsunod. Hindi lang po hanggang nagtiwala siya, kundi mayroon siyang buong pagsunod. Kung sinabi natin pagsunod, mayroon na po kasing nakikitang aksyon, galaw. Nung sinabi niya na maghilamos ka sa Siloe, meron po ba siyang ginawa? Pumunta po ba siya? Pumunta. Maaaring sa gitna po ng ating dinadanas, meron po yung mga sinasabi po ng ating Panginoon sa atin. Tulad na lang po sa sandaling ito, sa internet, marami po tayong mga napapanood ng mga video na nagbibigay po ng encouragement, mga kaparihan, nagbibigay ng salita ng Diyos, Word of God. At yun nga po ay isang tanong po sa ating buhay. Kung meron po ba tayong napakinggan, sinusunod ba natin? Yung bulag po, hindi niya po nakita ang ating Panginoong Hesus. At that time na sinabi niya na pumunta sa Siloe,
napakinggan niya lang. Hindi pa niya nakita. Pero andun po ang kanyang buong pagsunod sa ating Panginoon. Sumunod siya, pumunta siya. At maaaring marami po tayong napapakinggan na salita ng ating Panginoon. Ang tanong po sa ating buhay ngayon, gusto kong mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. Gusto kong gumaling. Gusto kong makaahon sa kahirapan. At hayaan mo, kapatid, na sa sandaling ito, malaya ang bawat isa sa atin ngayon na sumunod kung ano man po ang gusto ng Diyos sa ating buhay. At panguli po sa lahat, kung gusto nating mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, doon na po mismo, doon ko po ipapakita mismo sa nung nakahilamos na po ang bulag. Nung nakakita na po ang bulag. Kung gusto po natin mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay, dapat taglay natin ang kababaang loob. Pagpapakumbaba po. Saan ko po nakuha? Noong pong pinagkikismisan ng kanyang buhay, mga kapitbahay, siguro malamang nagtaka na sila. Di ba? Ito yung taong namamalimos. Di ba? Ito yung taong bulag. May isa nga sa kanila nagsabi, hindi. May isa din nagsabi, oo, hindi, kamukha lang. Pero alam niyo po, nakuha niya na po yung kagalingan, nakakita na siya. Nakuha niya na answered prayer na siya. Hayaan po natin, nabuksan po natin ang ating pananaw sa sandali po ito. Kung titignan po natin, kung yaman si yaman, mayaman na siya. Pero hindi, meron siyang kababaang loob. Sinabi niya pa rin, oo, ako nga po yung bulag. Magaling na siya. Andun sa kanya yung kababaang loob. Ako nga po yung namamalimos. Dati diyan. Ako nga po yung bulag. Ipinapaalala lang po sa ating lahat na dapat po, kung ano man po ang ating matatamo, kung ano man po ang ating kalagayan na binigay po ng ating Panginoon, ay dapat po nasa atin pa rin po ang kababaang loob. Nawa po sa tatlo pong iyan na gusto po nating mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, dapat taglay po natin ang pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Hindi po natin pagtitiwalaan kailanman ang ating karunungan. Pagtitiwalaan kung ano po ang meron sa mundo nito. At pangalawa po, hindi lang po sa pagtitiwala, kundi dapat na sa atin din po ang pagsunod.
At panghuli po sa lahat, taglay pa rin po natin ang kababaang loob. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay. At nawa, sa munting video po na ito, sa munting record po na ito, munting live po na ito, ay nagbigay po ng inspirasyon sa bawat makakapanood. At bago po nating tapusin ang video po na ito, tayo muna po ay panandili ang manalangin sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagsaluhan. Salamat po, Panginoon, sa mga taong nanonood ngayon. Salamat po sa iyong mga salita na kung saan nagbigay sa amin ng inspirasyon, nagbigay ng tatag ng aming pananampalataya, at magbibigay ng kagalingan sa lahat ng uri na meron kaming mga sakit mula ulo hanggang sa aming talampakan. Panginoon, pagpalain niyo nga po ang aming ginagamit, ang internet, ang buhay po ng Aviva Garces Family, na yung pinapadaloy po sa kanila at nagiging kasangkapan po, Panginoon, ang paglalay po na ito para may hayag po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Sila po'y laging gabayan, Panginoon, ingatan sa limang klase ng kapahamakan. At ganoon din po, Yahweh El Shaddai, sa lahat po ng mga naglilingkod at lahat-lahat po na nandito ngayon na nakikinig sa video po ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay, ingatan kami, ilayo kami sa limang klase ng kapahamakan. Maraming salamat, Yahweh, at ito po'y aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless po sa ating lahat, and always count our blessings.